Okay po maya pa abak po ken. Okay. At yeni po burido ko pong encourage sa pamamagitan po ng salita ng pong Ginoo. Tunay po na inkyata mo pong talagang dapat asahan king oras na iti. Bagaman po na burido ko nga po talagang akayabi king hospital, pasyalan, kakwentuhan, at i-comfort do ko po pero meto niya pong bagay na inkyata pong unang-una 9 hours ahead po kayo kaya kami at Kenny po at meto niya pong masasabi ta pong hadlang pero yung katotohanan po magpasalamat tamo po karen technology na gagamit tamo po kung baski pa kanano po suportan do po kin prayers and then po kin pamag-encourage po sa pamagitan ng kin salita ng apong Ginoo. Yan po maburid ko pong sharean. Okay, burid ako pong sharean kin salita ni nga pong Ginoo at kini po ning libro po ning Isaiah. Okay, libro po ning Isaiah na burido ko pong i-share kin salita ni nga pong Ginoo para kin katamong dangasang pagsubok or masasabi tang kalungkutan na pwede ta maging comfort or pwede ta maging akaya-kayabe walang iba kundi salita ng apong Ginoo. King Isaiah po, chapter 41, verse 10. Isaiah, Book of Isaiah, chapter 41, verse 10. Basahan kaya po yung Tagalog. At ang sabi na po mga Kenny, sabi na, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang mga lupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Bago tayo magsimula making kaya tamang devotion, para lalo po i-dedicate kayo po ini para kay kayo. At kung hindi naman makapanagbe at makaranas pagsubok, may tungyarin po maging encouragement para kayong bawat makaramdam. Anayando ko po manalangin, inahayang po tayo manalangin bago tayo mag-umpisa sa ating devotion sa oras na ito. Dakilan Diyos, magpasa lahat, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa amin, Panginoon Diyos. At dinadalayan po namin sa oras ito, sa kalagayan po niya ng aming pong mahal na nanay na si Apong Len sa kanyang kalagitnaan ng kanyang pagsubok. Alam po namin, Panginoon Diyos, nandiyan po kayo. At dinadalayan po namin, Panginoon Diyos, na bigyan niyo po siya ng patuloy ng comfort na nagmumula sa inyo. At dinadalayan po namin ang salita na aming pong pag-aaralan na maging encouragement po kay Apong Len sa bawat na nakikinig po sa oras ito. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Ang gayon din po na naipit po namin na bigyan po ninyo po, Panginoon Diyos, ng katalinuhan. Gamitin niyo po ang aking bibig, Panginoon Diyos, upang maging blessing po sa bawat nakikinig. At tumadalayan po kami sa oras ito na patuloy siyang manguna po sa amin. Maraming salamat. In Jesus' name pray. Amen. Sa Book of Isaiah po, na mismo po ang sumulat po nito walang iba ang propeta Isaias. Na siya po siya po yung ang kanyang tatay po ay si Amos. Ang Isaiah o sa Tagalog siya tanong ibig ng Isaiah? Isaias. Okay, Isaias po na ang ibig sabihin po sa Hebrew name ay salvation of Jahu o yung pagliligtas ni Jahu. Ang ibig sabihin po mga kapatid ng Jahu ay Jehovah. Okay, ang pagliligtas ni Jehovah. Sa ating pong napakinggan na bersikulo, ulitin ko lang po. Ang sabi niya, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mga lupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, tutulungan ka, oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Tunay po na ang salita ng ating Panginoon Diyos ay napakaganda po mga kapatid. Ang pangako ng ating Panginoon Diyos, kung makikita po natin sa Biblia, almost 300. Okay, masasabi po natin na 368 kung ang sabi po ng survey na ang daming pangako. Sa isang taon, meron po tayong 365 or sa tinatawag na leap year or 366 days sa isang taon. Sa pangako ng ating Panginoon Diyos, kung makikita po natin, marami pong pangako ang ating Panginoon Diyos. Sapat ang isang araw sa kanyang pangako. At dito po na ating pong tatalakayin, na ating pong devotion, ito po ay ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya po, dito sa sinabi natin, dito sa ating verse, sabi niya, huwag kang matakot. Yan po ay utos ng ating Panginoon Diyos sa atin.
na wag daw po tayong matakot. Tunay po sa kapanahunan po ngayon, marami pong nakakatakot sa ating kapaligiran. Ngayon po sa Amerika, 'di ba Nay, nababalitaan po natin yung pandemya or sakit na COVID na almost 2 million na po ang nahahawa at hindi biro-biro ang COVID at na marami pong namamatay sa rally. Talagang sa araw pong ito, marami na pong nakakatakot. Kung titingnan po natin ang bawat kapaligiran po natin, marami sa ating mga buhay, mga experience po, talagang nandyan, matatakot po tayo. Pero ang utos sa atin ng ating Panginoon Diyos sa bawat mananampalataya, na huwag po daw tayong matakot. Ano pong dapat kadahilanan na dapat huwag po tayong matakot sa anumang kalagayan na ating dinananas sa ating mga buhay, lalo po si nanay, di ba? Saan makatakot talaga, lalong-lalo po. Atin dyan ko po yung kalagayan nyo. Nandiyan po kayo sa ospital, talagang hindi po naalis sa aming isip yung talagang lagi po namin binabalitaan kung anong balita na po sa inyo, kung anong balita na po sa inyo. Lalo po kayo po ay nag-iisa sa ospital at talagang pepede po talaga na kung pepede lahat kami ay pumunta diyan para suportahan po namin kayo, pero sa panahon po ngayon na nandiyan ang COVID, talagang binabawal ng gobyerno na hindi po bawal po ang mga pumupunta sa ospital. Dahil sa kadahilanan po sa COVID. At napapasalamat po tayo sa ating Panginoon Diyos na pinayagan po si Ate Angel, si Ate Elsie na kayo po ay makadalaw sa ospital. At yung po na talagang answered prayer po kami na pwede na may makasama po kayo. Siyempre, di ka man sa medyo may edad na po kayo, talagang nandun yung pagkakataon na matatakot po kayo. Unang-una, hindi nyo po kilala yung mga nandyan at wala kayong makausap. Ngayon po na sabi ko nga maganda po itong message na akin pong ibabahagi po sa inyo na sa gitna ng inyong pag-iisa, ang sabi ng ating Panginoon Diyos, huwag daw po tayong matakot. Isang araw po, ako, si Lisa, darating sa ating mga buhay na tayo mag-iisa at tayo matatakot. Pero ang sabi ng ating Panginoon Diyos, huwag po daw tayong matakot. Bakit? Dahil po daw ang Diyos ang hahawak ng ating mga kamay. Ang sabi niya sa Isaiah chapter 41 verse 13, sapagkat akong Panginoon mong Diyos at ay ahawak ng iyong kanang kamay at magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Di ba, Nay? Di ba? Ang ganda ng pangako ng ating Panginoon Diyos, bagaman tayo nag-iisa. Okay, halimbawa, Atyo po kayong hospital, magdili-dili ko po. Tandaan ng tao po, tao po magdili-dili. Unang-una, atyo kayo po kayong pamilyayo. Kaya, kapatiran kayong church, di ba? Then tao kayong Italy, pag-pray na kayo. Kayong Pilipinas, at marami po din mag-pray po kayo. Bagaman ala kayo pong personal appearance, or kayo pong makayawos, pero ating kayo pong limit. Pero nga pong ginupo, lagi pong atyo kay katamo. Bakit? Sabi na, alita po kano, tatakot. Sabi na, huwag kang matakot. Aking tutulungan ka. Di ba? Sometimes, mamasatahan po karang alawang tao. At siyempre, atitahan mong bawat pamilya at ipong responsibilidad. Pero, sabi nga ng Bible, huwag alita mo kano aasa kang tao. Bakit? Kung aasa mo kang tao, yung tao po, mag-failya po yan at yung pagkakamali yan. Pero nga pong Ginoo, kung masatama kayong apong Ginoo, kailanman, tana po kano lakwan. Sabi niya, huwag ka matakot, aking tutulungan ka. Bakit? Ang ating Panginoon Diyos ang may hawak sa ating mga buhay at siya po ang may hawak ng ating mga kamay. Kalupa na po yung anak, di ba? Yung anak, talagang pagkayabi ng nanay, yung anak, tatalin na king ima. At yung pagkakataon, yung anak, sa balotap, yung anak, medyo mahina pong humawak yan. Pero kapag inda o yung tata, yan po may kihawak king anak, baski yung anak, tabiliya yan, alya po pakawalan ng kayang pengari. Pakanyanin po yung kikatamo pong pengari, ng apong ginutamo, yung kikatamo pong tatay, nga mata mo po, iya po may hawak yung kikatamo kamay. At kasabi na, na po kano, bili. At kung tamo po dadanas tayong pagsubok, andyan na po, sopan tayo na po kano. Bakit? Ang sabi na pong ng Biblia, kailangan na po dapat tumakot. Unang-una, yung pong Ginoo, pong may hawak ng kiyatamong kamay. At pangalawa po, sabi ng Biblia, yung Diyos tamo po yan, tamong kaligtasan.
Ang sabi na po kay Isaiah chapter 12 verse 2, narito, Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi matatakot sapagkat ang Panginoon, si Jehovah, ang aking kalakasan at awit at siyang naging aking kaligtasan. Sabi ni po ning apong Ginoo po kaya tamong Diyos. Sabi ng ganyan, diyan po yung kaya tamong kaligtasan, di ba? Sabi ko nga, nga pong Ginoo na po kalooban na mapahamak tamo in kalooban ng apong Ginoo itamo nga po na itamo ay maligtas ta po ken tiyak na kapamakan ken lugar na po ning impyerno, di ba? Sabi nga niligtas ta na po king impyerno. Nano pa kayang iligtas ta na po kaya kaya tamong problema at danasang pagsubok yan di ba? Sabi maning Biblia na dapat ing ginuta mo yang kilalanan tamong tagapagligtas at pagtiwalaan. Kung tayo pagtiwalaan tayo, na po dapat matakot dahil in Panginoon tamong Jehovah, aking kalakasan at awit. At siya ang naging aking kaligtasan. At pangatlo po, ang sabi ni nga pong Ginoo, bakit mo dapat tumakot? Unang-una, iya po may hawak ng kiatamong kamay. At pangalawa, in Diyos tamo po yung kiatamong kaligtasan. At pangatlo, at ang sabi ng ating Panginoon Diyos ay sumasa atin. Ang sabi ng Biblia sa Isaiah chapter 43 verse 5, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Di ba? Sabi nga, sa kabila po na talagang balong po, yung kalungkutan nyo po, magdili-dili ko king hospital. Kung kikatamong puso, tinanggap tayong tunay nga pong Ginoo, di ba? Sabi ni nga pong Ginoo, makita mo, hindi kita iiwan ni pababayaan, ma'am. Kaya kung tamo po, kaya ba tayo po Kristo? Sabi nga, kung tayo man ay lumakad sa lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot. Bakit? Ikaw ay sumasa akin. Ang pangako ng ating Panginoon Diyos po sa atin, sa inyo po di ba? Kahit nano pa dadarasan tamo, yung pagsubok, nga pong Ginoo po, at siya lagi kikatamo, at siya po kikatamong puso. At pangalawa po sabi nga, sapagkat ang ako'y iyong Diyos. Kung minsan, iaalaw na po nga pong Ginoo na mangyari po yung pagsubok kikatamo para akilala tayo pong lubusan kung nino po yung kikatamong pinagkakatiwalaan. Yung kikatamong pinagkakatiwalaan ay Diyos na naghahari. Sa Isaiah chapter 52 verse 7, ang sabi po niya ang sabi niya po dito sa Biblia, anong pagkaganda ng mga bundok, na mga paan ni ang nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan at nagdadala ng mabuting balita sa ikabubuti, nagtatanyag ng kaligtasan, ang nagsasabi sa Sion, ang iyong Diyos ay naghahari. Ang patunay kikatamo, in may lalang po ning langit at lupa, walang iba, ning kikatamong apong Ginoo. Kaya ning apong Ginoo iya po yung pinakamalakas at maghahari po kay buong salibutan. Kaya kikatamong buhay, dapat yung kikatamong maghari, kikatamong buhay, walang iba, kundi po yung apong Ginoo, di ba? Sabi nga, Diyos na naghahari. At kung pinaghaharian po ng ating pusong ating Panginoon Diyos, di ba? Pagtitiwalaan tayo, tamo matakot. Pero kung magtiwala tayo po kay tamong sarili, kung tayo nagtitiwala sa ating sarili, at nangunguna at naghahari ang ating sarili, siyempre, meron tayong mga limitation. Natatakot tayo sa anumang bagay na ating pong naranasan. Pero po, kung ang ating Panginoon Diyos ang naghahari, okay, sa ating mga buhay, ay inahanap po natin kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. At pangalawa, halimbawa, kung dadanas ng pagsubok, bala mo talagang madalumdum, makatakot, bala mo ng pag-asa. Pero sabi ng Biblia, in Diyos in kikatamong liwanag. Ang Diyos ang ating liwanag. Sa Isaiah chapter 60 verse 19, ang araw ay hindi magiging iyong liwanag sa araw, o ang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag, kundi ang Panginoon ang magiging sa iyo walang hanggan liwanag, at ang iyong Diyos ang iyong kaluwalhatian. Yes, diba? At yuta po kayong Amerika, yuta po kayong bansa.
masanting na po din ospital at ating pong mag-care kayo po, di ba? Sometimes, kumbaga kanang dark days tamo, king pagkakataon po na ating tamang pagsubok, bala mo, manakit tamang liwanag ka rin mga bagay ay ni, di ba? In tulong ng gobyerno, tulong ng pamilya, pero in tunay po, liwanag, king kikatamong landas na madalumdum. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos. Bakit po? Ang sabi ng Biblia, ang ating Panginoon Diyos, ang liwanag po natin sa ating mga buhay. Masanting bagay po, bagaman mundo ngayon, talagang madamdom, magdadanas ko pong pagsubok. Kumbaga, pagsubok, kalungkutan, takot, di ba? Parang wala mo, atsuwa kang libutan ng dalumdum. Nasa gitna ka ng dilim. Pero kapag nakakita po tayo ng konting liwanag, di ba? Masisiyahan tamo po, di ba? Nasisiyahan tayo sa konting liwanag na ating nakikita sa kadiliman. At ang sabi ng ating Panginoon Diyos, ang ating pag-asa, ang ating liwanag, walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos. Hindi lamang po na ang ating Panginoon Diyos po na nutos sa atin na hindi dapat tayo matakot. Hindi tayo dapat tatakot na. Sapagkat ang ating Panginoon Diyos ay ang Diyos, di ba? Ang naghahari sa atin. Talagang ang dami niyang mga pangako na tutulungan tayo kung atin siyang pagtitiwalaan. At pangatluma, sabi niya, may pangako ang ating Panginoon Diyos na tayo po ay ating palalakasin. Ang sabi niya, aking palalakasin ka. Di ba? Andyan di ba? At sulat po din doktor, at sulat po din nurse, at sulat po din Ate Angel, si Ate Elsie, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kamag-anak po natin, mga pamangkin, mga anak, di ba? Saan nandyan nagpapalakas sa atin? Pero in totoong magpalakas po kita mo, walang iba kung ning apong Ginoo sa ating Diyos na siya po ang patuloy po na nagbibigay ng pangako na palalakasin po daw na tayo. Ang sabi niya po dun sa Isaiah chapter 40 verse 29, siya nagbibigay ng kalakasan sa mahina at ang walang kapangyarihan ng pinananaganan niya sa kalakasan. Bagaman na discouraged na, malumutan na, ang apong Ginoo gagawa po, gumagawa ng pagkakataon para tayo ay kanyang palalakasin, di ba? Ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 13, balo kayo memorize yun di ba? Sabi niya, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kung tunay halimbawa, lumawi ako po ka ng tao, lumawi ako po ka na ako, lumawi ako po ka Lisa, lumawi ako po ka ninuman kaya kami. Talagang andun yung pagkakataon na alimi po abi 100% in suporta. Pero ingapong Ginoo po ang ating Panginoon, kung tayo magtitiwala sa Kanya, siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang harapin po natin kung anuman pagsubok na ating dinadaanan. Halimbawa kayo po, di ba? Laki pong masanting salita na ibe po kaya talagang miya bigkas kung anong pwedeng ming isuporta kaya kayo. Kung paano ipahayag ilugod mi kaya kayo. Pero in kaya kami pong abe kaya kayo, walang iba kung hindi ang salita ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya po sa Biblia, lahat ng mga bagay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa atin, walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos na ating pinagtitiwalaan ng ating Panginoong Jesucristo. At masabi nga ng Biblia, ang pangako ng ating Panginoon, sasabi niya, aking tutulungan ka. Yan po ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Hindi po pinangako, sabi ng mga tao, ang pangako ng tao ay mapapako po yan. Pero ang pangako ng ating Panginoon Diyos, kailanman ay hindi mapapako. Kung anong sinabi, kung anong pangako ng ating Panginoon Diyos, tutuparin niya po yan. At ang sabi niya, isa sa pangako na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos, aking tutulungan ka. Sabi niya sa Psalms chapter 37 verse 17, sapagkat ang mga bisig na masasama ay mga babali, ngunit inaalalayan ng Panginoon ang matuwid. Yung pong matuwid dito, ang ibig sabihin po ng matuwid dito, yung mga anak na tumatalima at sumusunod kung ano ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sa mga awit 63 verse 8, ang kaluluwa ko'y nanunood na mainam sa iyo.
inilalayan ako ng iyong kanang kamay. Bakit sinabi niyang kanang kamay? Bakit niya sinabing kanang kamay? Bakit po? Itong dalawang kamay po natin, yes, nakakatulong po yan, dalawang kamay natin yan. Pero meron dyan mahina. Ang mahina po dyan yung kaliwang kamay. Di ba? Yung malakas, yung kanan. Kaya ipinapahayag ng ating Panginoon Diyos dito mga kapatid. Yung pangako ng ating Panginoon Diyos, nandyan. Sabi nga, hindi lang dalawang kamay ang bibigyan niya. Bibigyan niya yung special na kamay na pinakamalakas ang ibibigay sa atin. Kaya sabi mga awit chapter 145 verse 14, inalayan ng Panginoon ang lahat na nangbubuwal at itatayo yaong nangasusubasob. Kaya kaya kami pong panalangin, kaya kayo na bigyan ako pang unang-una, bigyan ako pong spiritual na kalakasan. Kung spiritual tamo po, na malakas tamo spiritual, kumbaga, may sabi-sabi na yan. Di ba? Kung itamo po, magtiwala tamo kay nga pong Ginoo, lalo tayong luburan, at yung pangako ni nga pong Ginoo na yung magbiye pag-asa kaya tamo. Kaya sabi nga ng Biblia, sometimes mangutang tamo, bakit nangyari kaya tamo ini, di ba? Ang sabi ni nga pong Ginoo kaya tamo, iaalaw, diba? Pahintulutan ng apong Ginoo na mangyari man kung nano man mangyari kaya tamo. Magpasalamat tamong wari kapag tamo masikan, di ba? Kaya inaalaw ng apong Ginoo na magkasakit tamo. Magpasalamat tawari pag makaranas tamong maraming blessing, di ba? At sabi nga ng apong Ginoo, pinapahintulutan namo ng apong Ginoo kaya tamo at sa bawat nakikinig sa atin na tayo makaranas sa mga pagsubok, kasiyahan, kalungkutan, at maging kamatayan. Diba? Sabi nga ng ating pong pinag-aralan, lalo kaya tamang pagsubok na naranasan na natamo na iaalaw ng apong Ginoo at pinapahayagan inaalaw si Tart. Pinapayagan ng ating Panginoon Diyos na mangyari sa atin ng mga ganitong pagsubok, unang-una para akilala tayong lubusan. Pangalawa, para tamo po ay tayo ay patuloy na pagtiwalaan tayo. At pangatlo kaya inaalaw ng apong Ginoo ni mangyari kaya tamo ini mga bagay na ini, badang talwi, alang mapurihan kung aliwa ing apong Ginoo. Sabi nga, at pasalamatan tayo. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi dumating sa inyong anuman pagsubok, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin na higit sa iyong makakaya. Kung hindi kalakip din ang tukso o pagsubok, ay gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ang sabi ng Biblia, hindi naman po, sabi nga, yung problema po, bagaman ating tamang problema, pagsubok, yung pangako ng ating Panginoon Diyos, alalayan tanang. At kung alita mo po, alimbawa, alata ng balo, talagang mesingan na po yung may gisa na po yung kiyata musikan, di ba? Sabi nga ng apong Ginoo, sopanta na po kanu. And then sabi na po king Biblia, yung kalooban kalooban ng ating Panginoon Diyos, hindi po natin na ibang po ang kaisipan ng ating Panginoon Diyos. Pero tandaan po natin, ito po yung kaisipan ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga anak. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip ng aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa ng iyong huling wakas. Kaya sabi ng Biblia na puro kabutihan kung iaalaw ng apong Ginoo kaya tamo lahat ng mga bagay ito, sometimes hindi natin maintindihan. Pero ang kalooban ng ating Panginoon Diyos sa atin ay bigyan po tayo ng kapayapaan. At maganda po ang plano niya para sa atin. Ang sabi sa Biblia sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito'y kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Yung kaya tamong devotion, nawa po, ulitan kaya mo po itang pong verse na pag-aralan tamo yan Yung ating napag-aralan sa oras ito, Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangalupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, tutulungan ka, oo, aking alayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Lagi ko pong amin pong panalangin. Kaya tamang pong devotion nawa po,
apalakas na ko po ning salita ng Ginoo na lalo tayong pagtiwalaan kay katamong buhay. Sabi nga, nanuman po mangyari po kay katamong biye, lagi tayo pong pagpurihan ng ating pagpurihan, pasalamatan ng apong Ginoo. Bagaman tayo makaranas pagsubok, yes, pasalamatan tayo pa muna ng apong Ginoo. Bakit? Sabi na po sa lahat ng mga bagay, pagsalamatan natin siya. Lagi niyo pong tandaan na lagi ko pong atsukin prayers. Lagi po kami nanalangin po sa inyo, ang aming pamilya, sina Timothy, sina Thea, ang buong church ng Milano, lagi po kayong kasama sa aming mga prayers. Ang ganti po sa mga kamag-anak po namin sa Pilipinas, sa Gatchawin, sa San Nicolas, sa Portland, Oregon. At yun naman, lagi ko pong panalangin. I hope and I pray na ini pong mensahe na ate pong dimdam na maging kalakasan tayo po. Aliwa mo po kaya kayo at kaya kami at sa bawat nakikinig sa oras na pong ito. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Dakilin Diyos ang mga Panginoon sa lahat. Kami, Panginoon Diyos, ay patuloy na nagpapasalamat sa pagkakataong ito sa maikling devotion na aming pong napakinggan. Nawa, Panginoon Diyos, na ang kalooban po ninyo sa aming Panginoon Diyos ay kapayapaan at kabutihan po. At ang kalooban niyo po sa aming Panginoon Diyos, anumang mga bagay na nangyayari sa aming mga buhay, dapat kami po ay magpasalamat. At nilalapit po namin po ang aming pong nanay, si Apong Len po, na dinadalayan po namin sa oras pong ito. Nasa banig po siya ng karamdaman. Dumadalayan po kay Panginoon Diyos sa palakasin po ninyo siya. Palakasin po ninyo ang kanyang pananampalataya at dumadalayan po kami sa mga doktor, sa mga nurse, mga gamot na kanyang tinitik, ay dinadalayan po namin Panginoon Diyos na kanyang patuloy siyang manguna sa kanya. Pagpalain niyo, Panginoon Diyos, ang buhay po ng aming pong nanay at dumadalayan po kayo, Panginoon Diyos, na sa kanyang edad, Panginoon Diyos, ay patuloy po niyo siyang nagagamit. At dumadalayan po kayo, Panginoon Diyos, na kami ay nagtitiwala po kami sa inyo, na kay Panginoon Diyos ay ang siyang magpapagaling. Kay Panginoon Diyos, ang Diyos na nagpapagaling. Dumadalayan po kayo, Panginoon Diyos, kung anong pong mga bagay na aming pong mga nagawa, ay dumadalayan po kayo, Panginoon Diyos, na patawad po sa inyo ng pagkakasalamat sa inyo. Papuri, Panginoon Diyos, at pasasalamat po ang aming pong binabalik po sa inyo. Maraming salamat. In Jesus' name pray. Amen.